Ayan mga katigma, good morning. Welcome back ulit sa ating munting YouTube channel. So for today's vlog, magsishare lang tayo sa inyo ng isang mixing video na kung saan makakatulong dun sa mga nagpapagawa ng mga dream house. So yung isishare natin sa inyo ngayon mga katigma, ang ginagawa namin para masigurado naming walang leak yung roof deck natin. So ito kasi yung madalas na nagiging problema ng mga bahay lalo't may roof deck. Bago ang lahat, intro muna tayo. Pangabuhi TV Haliga, panoorin ng aming buhay. Welcome back ulit sa ating munting YouTube channel. So bago tayo mag-proceed sa ating video, shoutout muna tayo dun sa mga silent viewers natin, tsaka sa mga solid subscribers at mga kababayan natin na walang sawang nagsishare nating mga video. So gaya ng sinabi natin sa inyo kanina, share natin sa inyo ngayon yung ginagawa namin para masigurado nating wala talagang leak yung roof deck natin, kasi ito yung madalas na encounter na problema ng mga bahay na may roof deck. So nagkakaroon ng leak sa baba. Ayan, nakita na natin ito na binababara na ngayon ng tubig. Alam naman ng lahat na kapag roof deck, so automatic yun, kailangan nating i-waterproofing. So yung proseso ng waterproofing na ito mga katigma, ang ginamit namin dito yung self-proof na waterproofing, kagaya nung ginamit natin sa mga banyo natin. So ito yon, yung parang may tila siya na nilalagay, tapos pinapahira nung itong waterproofing natin. Ito yung isa, ito yung parang simento niya, tapos may balde pa ito, yan naka-plus sa screen. Yan po yung ginamit natin, yan din yung ginamit natin sa mga CR natin. So kung gusto nyong makita yung proseso ng pag-waterproofing nito mga katigma, may video tayo na pag waterproofing ng CR, so same lang po sila. Alam na kasi natin na kapag roof deck i-waterproofing, alam na rin natin na bago mag waterproofing kailangan linisin ng maigi yung area para kumapit yung waterproofing. Dito kasi sa proseso na ito mga katigma, dito parating nagkakaroon ng problema. So na waterproofing na yung area, ang hindi nagagawa ng iba, hindi nila nalilik test. So matik agad pagkatapos ng waterproofing, tinatiles agad nila. So sa atin, kailangan muna nating i-leak test. So kung mapapansin niyo, ayan, meron tayong tubig dito. Bababara natin siya ng tubig. So for 24 hours o mas maganda, umabot siya ng 32 hours. So yan, oras natin is 7:55. So December 1. So hanggat maaari, aabutin natin ng December 3 ito para sigurado talaga tayong walang leak tong roof deck natin. So tinakpan na rin natin lahat nung floor drain natin. So maganda, nag-ulan kagabi. So ayan, may kunting stock siya na tubig. So meron pa? Hindi, may nanilinis po. Meron. So ayan, paabutin na natin yung tubig dito sa area na to. So malaki naman kasi yung slope nung flooring natin. So kung mapapansin niyo, malalim na rito. So sa slope na yan, kung sakaling malakas man ng ulan, marami naman tayong drain dyan. So kayang kaya niya na. So hintayin na lang natin mga katigma na matapos itong paglalagay natin ng tubig. Tsaka hintayin natin hanggang 24 hours o mas maganda 32 para sigurado tayo. So wala naman kasing gagawa pa rito, kasi gusto nating masigurado muna tong roof deck na to na walang tagas. So hindi na itatiles ito, papakinisan na natin, lalagyan natin ng skim coat na iskito para makinis naman, tsaka hindi madamage yung waterproofing natin. Na encounter natin parati na kapag ang roof deck tinapingan natin, hindi siya umaabot ng matagal na taon. So kadahilan ng expose sa ulan tsaka init. So karamihan na mga roof deck na nagawa natin, kapag tapping lang, kumakapak yung tapping natin. So ito, gagamitan na natin ng skim coat na iskito na waterproofing din yun. Parang simento na yung magiging finish nito. So manipis lang siya para maganda. So yan, antabayan na nyo mga good morning. So 24 hours na tong roof deck dati na binabara ng tubig. So time check muna tayo. Titingnan natin. Anong oras na kuya? Saan yung kwan mo rito? Ayan,
18 Friday December 2. Ayan, pumasok siya sa 24 hours. So far wala naman siyang leak sa baba. So pupunta natin dito sa second floor para makita nyo walang leak. So itong area na to, dito, yan yung area na yan dyan. Kita nyo naman doon sa baba, wala namang leak. So tatanggalan na natin ang tubig to para makagawa na tayo dyan nung balcony natin. So maganda po na pagkatapos na waterproofing yung roof deck, kailangan pong itis muna para sigurado, para hindi pabalik-balik yung trabaho, kasi mahirap na kapag may nakatira na sa baba, andyan na yung owner. So mahirap na mag-repair kapag may leak siya. And so tatanggalin na natin ito. Bubutasan lang naman natin dito sa mga drain nya. And so hanapin na natin yung butas nya, yung drain. Medyo ito, meron dito isa. So hindi na natin nilagyan nung pit trap tong mga drain natin mga kadigma. Doon na tayo naglagay ng pit trap sa baba para tsaka distress pit itong mga drain natin lahat, para mabilis yung baba ng tubig. Ayan. So mayroon din dito. So may screen pa naman yan mga katigma, kaya wala tayong kaba na pasukin ng mga dahon. Ayan. So hindi naman babara yan kasi gawang malaki. Ayan, may screen pa yan. Yan natin pinatanggal para siguradong walang bara. Meron pa pala rito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos meron pa dito isa. Alam ko meron dito. Ito, meron dito. Ayan. Tapos dito meron din sa dulo. Ayan, meron din dyan. Tapos meron din dito. Ayan, meron din dito. Dinamihan na natin ang drain to para sigurado tayo na kapag malakas yung ulan, kaya niyang andun yung clean out nito mga kadigma. Kung sakaling magbara, andyan yung clean out nya. Ayan. So yung mga kadigma, tapusin na natin tong video. Naway doon po sa mga nagpapagawa ng ganang mga drill mouse, tsaka doon sa mga baguhan sa larangan ng construction, naway may share po tayo sa inyo. So yan ang po muna ngayon mga kadigma. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kayo at God bless you po sa inyo lahat.